Mama is leaving, Ube. I'm leaving, okay? Mama is going to the gym? Huh? Mama is going to the gym. Did you love your breakfast? I'm leaving, okay? I'll see you later. Cute ni Ube. I need to buy you nail cutter, you know? Because your nail is very long na. See you later. Pinakain ko na to ng breakfast. So, she's happy. Kasi kanina, sinalubong na naman niya ako ng, Mama, I want food. Sabi niya. Okay, bye-bye. Good morning, mga kalalabs. Early akong pupunta sa gym. Usually, ang class natin is around 5 p.m., 6 p.m., mga ganun. Pero, sa Sunday kasi, yung favorite class ko sa gym is, nag-start siya ng 8:30. So, maglalakad ako, of course. And, kailangan ko pala ng jacket kasi malamig na ng slide. So, pag pupunta ako ng gym, ang sinusuot ko is sombrero. Nag-ayos lang ako ng konti. Naghilamos, ganun. Para fresh tayo kahit mamamawis tayo mamaya. So, itsura. Okay. And then, after akong mag-gym, matatapos siya ng around 9:30. Balik dito sa bahay. And then, simba. Kasi Sunday today, mga kalalabs. Simba tayo mamaya. I-start ng wala talaga akong kilay. Oh, ang nipis talaga niyan. Hindi ko naman yan binubunutan eh. Pero talagang ganyan talaga siya. Yung mass is, second mass is around 11 p.m. yun. So, okay, ready na ako. Shoes na lang. And I'll see you later, mga kalalabs. Pakita ko sa inyo yung yung gym dun sa YMCA. So, if ever na taga rito kayo sa Vancouver, I think alam nyo kung ano yung gym dito sa affordable gym dito sa Vancouver, yung YMCA. Dati kasi pwede kang mag-apply ng free or kung magkano lang yung kaya mo. So hindi ko alam kung meron pa yun ngayon, pero kasi binabayaran ko na siya every 2 weeks eh. $36, 'di ba? So around almost 70 plus. And dati kasi, nung member ako ng YMCA, wala akong binabayaran. Kasi low income ako dati. So ngayon, hindi na pwede kasi, alam mo yun, hindi ko alam kung i-check pa nila yung income mo or something like that if you apply for low income, membership or something like that. So, anyway, maglalakad ako kaya, nagmamadali na ako. Hindi na yata ako magja-jacket kasi hindi naman masyadong malamig. So, anyway, okay, let's go. Bye, Ube! Saan na yun si bibi ko? Umalis. So, napabilis yung lakad ko. So, ang oras na is 8:16 pa lang. So, mag-start yung aming class around 8:30. So, ako pa lang yung nauna dito. Ayan. At si ate, siya yung mag-check ng attendance. So, for now, hintay ako. Magti-treadmill pa sana ako, kaso nga lang, wag na kasi 1 hour yung class. So, ito yung gym nila. Ito pala yung basketball court. Dito kayo maglalaro ng badminton, mga ganun. Tapos yung mga, machine para sa workout is, meron sila second floor and then third floor. So, may mga bikes, may mga, treadmill.
So, okay naman. Okay, maghintay tayo ng time kung kailan mag-start yung aming class. Ube! Hindi, tignan mo dyan, Ube. Alauna na mga kalas, nakapagsimba na tayo. So, hindi na ako nakapag-update sa inyo eh. But, Ube did something wrong today. Bad. Something bad. What did you do? She made a mess. Like, really bad mess. Huh? Kawa? Ube? Bye-bye. We're gonna see you again later, okay? Okay, let's go! Hindi na ako nakapag-update sa inyo after ng gym kasi dire-diretso ako dito sa bahay. So, after ng gym, kumain ako ng breakfast, naligo, and then nag-ready papunta sa church. And now, we are going to charge the car. Oh, what are you looking for? My hat. It's there. Kung saan-saan kasi nilalagay ni Papa Dib yung yung mga anik-anik niya. Kain ako ng isang banana. Kumain lang ako ng 2 itlog kanina. So, ito yung ating kakainin. Do you want banana left? Nope, it's not right. No, it's ready. Laki kaya. Masarap kaya ito pang breakfast. Okay, dalhin ko yung basura para... Ube. Ito. What up to the archivist? Nakausap din ni Papa din si Ube. Say something. Magsandal lang kaya ako, Ikaw, right? mag-shoes. Where's the cat? Okay lang ha. Cat is. Yung dress ko, yung itim na dress. Sobrang nice. Comfy. Ito yung sinuot ko sa, Paris. Mag-shoes na lang ako ng white shoes. Okay lang, saglit. Bagay pala tong sandal na to sa, sa black na dress. Oh, ayan. Perfect. Mag-shoes sana ako, kaso nga lang sobrang init eh. Ready to charge the car? Bang, bang, bang. Bang! What is that? Talking cats. Aww, who? A guy named Trevor. Oh, they're so cute. He had a cute cat. Oh my god. They're so pretty. And he says that they don't talk to him, and they don't like hang out with him or hug him. I'm like, yeah, mine too. They don't care. Come on, Viv. Bring the garbage, please. Thank you. Okay, let's go. Tapon the basura. Pogi, wala akong pambayad sa'yo. Dito sana kami magcha-charge ng sasakyan. Kaso nga lang, hindi nag-work yung namin, adapter. Parang kasi ayan 'di ba yung charger. Tapos meron tayong adapter na pang charge dito sa sasakyan. Hindi siya pwede. So punta kami ng ibang station ng charging station. Supposed to be sa Brentwood Mall kami pupunta, pero sabi ni Papa Dib may nag-open daw malapit sa bahay, kaya punta kami dito. Ito yun. Kaso nga lang hindi siya pwede. So ayan, nililinis ni Mr. ang car. Gwapo. Madumi, gwapo oh. Hindi kita babayaran. So, sa Stevestone na lang daw kami magcha-charge kasi may bagong open. Babe, you need to make sure this is like, it will work because we only have 21% right now. That's not a lot. That's a lot. Are you sure? It's 21% and by the time we get there, it's 16%. Yeah, exactly. And then, so 16% is good. Yeah, but then what if it didn't work, right? So, we're stuck somewhere. Telling Elon Musk, are you calling Elon Musk a liar? No, I don't know. He said it's new, right? If he said 16%, then it's 16%. Okay, hanap muna kami ng kape bago tayo bumiyahe. So, it will take 22 minutes to get in the charging area. No, it take longer. What? What do you mean? Well, I gotta go to Tim Hortons. Yeah, I know, but 22 minutes by the time, I don't know, babe. So go to Tim Hortons first. Babe, you didn't clean the window that thing properly. No, I'm not gonna pay you $1. I'm supposed to be paying you $1 for doing that. Bahay na kami, mga kalalabs. Hindi na ako nakapag-update sa inyo. Kasi, di ba nag-charge kami ng car? Supposed to be punta kami ng Stevestone. Tapos ay hindi. Ano pa yung isa? Brentwood Mall.
doon kami mag-charge dapat. So, napunta kami doon sa isang charging area malapit dito sa bahay, sa may gas station. So, wala kaming adapter, diba? Tapos, after nun, bumili kami ng kape. And then, after that, nag-isip kami kung sa Stevestone ba kami mag-charge. And then, or sa Brentwood Mall, or sa Richmond. So, napunta naman kami sa Delta. So, may bagong charging area sa Delta. So, doon kami nag-charge. And nakita din namin na mura yung ano doon, yung bayad sa pag-charge. So, I think 45 minutes namin chinarge yung car. Around $6 yung binayaran namin. So, different charging station ng electric car or Tesla car is different price. So, natuwa kami kasi dati kasi binabayaran namin sa Brentwood Mall is around $20 for 45 minutes. Pero this time is $6. So, diba? Grabe, yung binaba, $20 to $6. So, sobrang mura siya. So, hindi namin alam kung bakit mura sa Delta. Siguro dahil bago pa lang yung charging area na yun or charging station. So, hindi namin alam. So, doon kami bumili ng aming ingredients din. May grocery sila doon na Save on Foods. So, nakabili ako ng, ito pala, binili ko sa, ito IGA. Paborito ko kasi ito eh, masarap siya. Napaka-light lang niya. So, gagawa ako ng kilawin. So, tuna kilawin. So, nakakita ako ng tuna sa Save on Foods. So, binili ni Papa dito yung kanyang, ewan ko dito ang hilig-hilig niya sa mga nuts. So, may mix siya na almond, berries, mga ganun. So, hindi ako mahilig sa ganito eh. Papa David. And, bumili ako ng tinapay. This is, ano ba to? Butter roll bread. Ayan siya. So, naisip ko kasing gumawa nung ano, paano to yung Korean garlic bread ba? So, may nakita kasi akong video. Sobrang mukhang masarap siya. Sabi ko, bilhin ko nga to. And then, itry natin one day. Pero, for sure naman, pag tinamad akong gumawa ng Korean garlic bread, kakainin ko to with kape. Sausaw mo lang siya. Masarap kasi siya. So, yung bakery na pinagbilhan namin, yung pangalan ng bakery na yun, kalimutan ko. Ayun, Saint Germain. Yun yung pangalan ng bakery. Sa may ano to eh. Anong street ba yun? Sabi ni Papa, di ba yung street daw na yun, parang ano, Mayaman Street, sabi niya. Kasi malalaki ang bahay sa area na yun eh. Nakalimutan ko yung pangalan kung ano street yun. Dali ko na lang dito sa screen. And then, we have our tuna. So, ano to? 3 pounds, ay 100 grams, sorry. 100 grams, ang presyo niya is $16.52. So, ito yung ating fresh tuna na gagawing kilawin. Bumili ako ng cucumber and lemon, lime of course, and then sili na pepper, anong tawag niyo dito sa jalapeno? Ayan. And red onion. So, gagawa tayo ng kilawin. Yung iba, di ba, nag-a-add sila ng gata, pero ako, hindi ko siya lalagyan ng gata. And then, lime yung gagamitin natin kasi wala akong kalamansi. I know na mas masarap yung kalamansi. Lasang-lasa kasi, different kasi yung lasa ng kalamansi, di ba? Pag kilawin. Pero dahil wala ako noon, wala tayong access sa kalamansi, itong gagamitin natin, lime at saka lemon. So, ito yung magluluto ng ating tuna. And of course, ibababad ko muna ito sa vinegar. And then, after natin siya ibabad, then lalagyan natin siya ng lime and then lemon. So, ayun. And, next naman, na gagawin ko is ipuput away ko pala yung ano, yung gamit ni Papa Dave na gamit niya nung nagpunta siya ng Dubai, Bahrain, tsaka London. So, hindi pa siya natanggal sa luggage niya. So, tatanggalin ko siya. Lalabhan ko siya tomorrow. Ay, naku po. Inom lang ako ng water and then gawa tayo ng ating kilawin. Meron pala akong ginawang ano din dito mga kalalabs. Yung spring roll ba? Ano? Ay lumpia siya na isda. Na-try nyo na ba yun? Si Idinel, favorite niyang gawin yun. And ginawa ko siya nung nakaraan, long time ago. Hindi kasi ako nag-vlog eh. Pero napakadali lang niya. Sobrang sarap. I-try nyo din. So, ang ginamit kong ano bang ginamit kong isda doon? Ano ba yung ginamit kong isda? Para siyang pang, alam niyo yung galunggong na isda. Pwede din. Pero sa Pinas kasi 'di ba may yellow pin kayo. Yun yung gamitin niyo, yung parang tuna na isda. Masarap siya. Pwede din siyang pang business. Sobrang dali lang. Sayang hindi ko siya na-share sa inyo. So anyway, sorry naman. Okay. Magpalit lang ako ng damit.
para makapag-ready tayo ng mga ingredients para sa ating gagawing kilawin. And then, iprito ko yung aking lumpia na rin yata. O, tomorrow na lang. Dami yung gustong kainin, no? Iniisip ko kasi gustong itry daw ni Papa Dib yung lumpia eh. But anyway, let's make all of them para masaya. Okay, palit lang ako saglit ng damit. Ready na yung aking mga ingredients para sa ating tuna kilawin or tuna kinilaw or something like that. So, ayan. Inislice ko lang yung tuna cubes. Ayan. Tapos, meron tayong pinrepare dito na ginger, sile, or yung jalapeno. Pwede yung gamitin yung maanghang talaga. Pero ito yung ginamit ko kasi ito yung nakita kong sile. And cucumber, of course, maglalagay tayong lemon, ano pa tong tawag dito? Vinegar, and then yung ating onions. Ayan siya. So, ang gagawin ko is lalagyan ko lang to ng salt and then vinegar. And, i-ano natin siya. I-marinate lang natin siya ng mga around 15 minutes, something like that. And then, i-assemble natin yung ating mga ingredients together. Lahat dito sa isang bowl. And then, saka natin ilalagay yung ating tuna. So, madali lang naman siya, diba, mga kalalabs? And, nakapagprito ako ng aking lumpia. Ayan. Sunog pa yung kabila niya. Pero masarap to, lumpiang isda. Sobrang sarap. At may sausawan ako ditong vinegar na yung, anong tawag dito? Yung vinegar na paborito ko. Ano bang tawag dito? Nakalimutan ko. Ano bang tawag sa'yo, be? Ito, pinakurat. Masarap kasi talaga siya. So, ayan. Yan lang yung ating mga gagawin. So, ano ko lang to. Lagyan ko lang ng salt and then vinegar. So, iba-iba tayo ng ways ng pagluluto ng inyong kilawin or kung paano nyo gawin. So, ito yung gagawin natin kasi ito yung gusto ko. Iba yung sa inyo eh. So, iba din yung sa akin. So, lagay tayo dyan. And we will add the vinegar. Ayan, babad lang natin siya. Of course, haluin natin yan with a spoon. Pwede rin yung kamay nyo kung gusto nyo gamitin. Pero ako gagamit tayo ng spoon. Haluin natin siya. And then, lagay lang natin to sa side. So, yung vinegar kasi yung parang maghuhugas ng ating tuna. And then, para maluto din siya. 'Di ba? Simpleng-simple lang. Yung iba naglalagay ng gata. Pero ako wala akong gata this time. Mas masarap sana kung may gata, no? Pero ito talaga yung bet ko for today's video. Ayan. Babad lang natin yan ng 15 minutes. Ito na yung ating tuna kilawin. Masarap siya. Sobrang sarap. Sobrang simple lang yung ginawa ko. Eh, nilagyan ko rin pala to ng konting asukal para may konting tamis, maanghang, and maasim. Ilalagay ko pa yung cucumber pero hindi na nakasya dito sa lalagayan ko kaya yan na lang muna. And ipapatikim ko kay Papa Dave kung okay ba yung lasa niya or mag-add pa ako ng sugar. Let's try kung magustuhan niya to. Mas masarap din daw to pag nilagyan ng gata eh. Kaso nga lang, as what I said earlier, no gata-gata. Hintayin ko lang si Papa Dave, patikim ko sa kanya. Bago ko siya ilagay sa ref. Nagustuhan ni Papa Dave yung ginawa kong kilawin. So ngayon naman, papakainin natin si Ube. Alam nyo, si Ube, yung pangalan to yung brand na binigay sa amin sa may adoption center na Hills brand na cat food. Ayaw niya na ngayon. Binilhan ko pa naman din siya ng dalawa. Buti dalawa lang. Pero ito na yung favorite niya ngayon. Yung fancy feast. Ayan.
So, binigyan ko siya ng chicken. Sa kanyang, meron siyang 2, 4, 6, 12 pieces na laman. Sa isang box. Tuna, salmon, at saka chicken yung nito. Flavor niya. And, pangalan nito, yung isang ganito, isang kainan niya yon. So, breakfast, lunch, breakfast, dinner. So, sa lunch niya, ang ginagawa ko is yung Hills na, hala, parang ayaw niya naman na yung ayaw kong pakainin sa ubi ng sobrang yung sobrang, pangalan nito, sobrang dried food. Gusto ko kumakain siya ng ganitong mga pagkain. Kasi much better para sa kanya. Hindi ko lang alam hindi ako professional sa pagkain ng mga pusa. Pero ito yung nakita ko na recommended na maganda daw na brand. Kasi yung Hills brand daw is more on daw siya more on carb. Yata yun, wala siyang masyadong meat. Kailang pahina ko lang kay Papa Dib yung TV. Malab! Malab! Can you turn that down please? It's so loud. Thank you. So, binilan ko din pala siya ng kanyang kainan, Ano na to? Dalawa na siya. Lagay ng tubig at saka lagay ng kanyang food. And by the way, yung mga pusa, hindi pala sila pala inom ng tubig. So, ang ginagawa ko is nag-a-add ako ng water dito sa kanyang food. Para kahit papano is meron siyang water. So, yun lang. Nababasa ko kasi siya na hindi talaga daw sila pala inom ng tubig. Kayo ba, anong ginagawa niyo? Mas gusto niya to. Nilagyan ko na lang ipakain ko sa kanya. Nilagyan ko yung yun nga, yung Hills na brand. Tapos di niya pinansin. Sabi niya siguro, ayoko yan. Diba? Di lang tao ang mapili, kasi pusa. Lagyan ko siya ng water na konti lang naman. Sana magustuhan niya to. So, it's already 6:30. Sakto. Pinakain ko siya ng breakfast mga around 8 yata yun bago ako punta ng gym. Tapos ngayon, yung dinner niya is around 6:30. Hindi ko na siya pinapa-snack. Dati-dati binibigyan ko siya parati ng food. Kaso nga lang, sabi nila baka ma-overfood siya. And, last time nga na binigyan ko siya ng maraming pagkain. At ang nangyari is nagsuka siya. So, lesson learned para sa akin yun. Ube! Ube! There's your food, okay? Look. It's different now, okay? Come. Come. This is your food now, okay? Oh. Different. Okay? It's different now. You see? Oh. Ayaw niya talaga yung Hills kasi hindi niya talaga pinansin. Kahit ilapit ko sa kanya yung pagkain niya. So, hindi ko siya, hindi ko siya ini-spoiled na dito ko nilalagay yung pagkain niya. Alam niya kung saan yung kainan niya doon, So, ngayon, nilapit ko na lang. Kasi parang ayaw niya kasi kanina yung tinapon ko nga Sayang. Pero ito gusto niya. Gusto niya siya. Tingnan niyo. Yan siya. Makain. See? Gusto niya yung food niya. Ayan. Mas gusto niya yan. Chicken na flavor yung binigay ko sa kanya. Okay. Dito muna tayo sa ating spot na it's been a long time. Diba? It's been a long time na hindi tayo nakakapag-vlog dito. Anyway, meron pa pala akong i-update sa inyo. So, kahapon is mga konting life update. Today naman is yung bahay update. Yung binibenta nating bahay sa Pinas. So, sa mga nagtatanong kung nabenta na ba yung bahay, hindi pa po. Ang hirap magbenta ng bahay ngayon, sa totoo lang. So, naghihintay pa rin kami. Pero meron kaming mga interested dun sa bahay. Pero syempre, di ba, pinag-iisipan yun. Kasi hindi naman siya ganun ka liit na halaga. Malaking halaga yun. Yung namin, yung property na binibenta natin. Again, itong bahay na to, pag nabenta siya, meron pong ibang kapalit. So, wag po kayo magsabi ng ng kung ano-ano na hindi nyo naman alam yung story. Medyo na-trigger ako dun sa comment na, yun nga, sinabi niya na pinatira mo lang pala yung magulang, yung family mo dun sa bahay na yun, ganito, ganyan. Tapos ibibenta mo rin lang. So,
minsan nakakaloka yung mga judgmental na mga tao na hindi naman nila alam yung story, 'di ba? So hindi ko naman papabayaan yung pamilya ko na basta ko na lang ibebenta yung property na o ibebenta ko yung property, bahala na kayo sa buhay niyo. Hindi po ako ganung tao, sa totoo lang. Ang huling gagawin ko sa buhay ko is yung pabayaan yung pamilya ko. Yun yung pinakahuling gagawin ko, okay? Hindi pwede na pabayaan ko sila. Kahit nga si Edinel sabi niya may asawa na kami, ganito ganyan, di mo pa rin kami pinapabayaan. Si Edinel na nagsasabi na huwag ka na mag-alala sa amin, ganito ganyan. Pero ako talaga yung taong hindi pwede. Kahit na may asawa sila, andyan pa rin ako. Gagawa ako ng paraan para tulungan sila or para maibigay ko yung pangangailangan nila. Hindi man ganun kalaki, at least natutulungan ko sila. So, ayun. Again, yung bahay, hindi pa po siya nabenta. If ever na kayo po ay interested, feel free to message me sa aking Facebook page or sa Instagram. So, may mga ilan-ilan sa inyo ang nagtanong. Siya nga pala, may nag-message sa aking Facebook page, nagtatanong ng presyo. Madam, hindi po kita ma-message. Hindi ko alam kung bakit. So, kailangan mong, hindi ko alam bakit ganun. Sa Facebook kasi, may mga customer ako sa sa mga items na binibenta ko sometimes. Hindi nila ako ma-message. Sabi nila, Mami Faye, ba't di kita ma-message? Hindi ko mabasa yung message mo. So, hindi ko rin po alam. Si Facebook po yata may problema. Hindi ko naman kayo binablock sa messenger ko or anything like that. Hindi ko po alam kung bakit nangyari yun. Simula nung nawala yung Facebook page ko before, nung bumalik siya, nagkaroon ng problema yung yung messenger. So, hindi ko alam kung bakit. But, if ever na may Instagram kayo, may Instagram din ako. You can check out on my description below and then yung sa Facebook page ko. Nandiyan din sa description below. So, ayun. Anyway, I'll be ending my vlog. Sana po ay na-enjoy nyo po ulit yung ating vlog today. Very simple vlog. Yung mga ganap ko lang lately is mag-gym, magluto, mag-grocery, kung ano pa. Alam niyo naman na yung routine ko. And I wanted to say thank you pala. Yung iba sa inyo talagang kahit daw anong gawin mo dyan lang sa bahay-bahay mo, mag-vlog ka kasi namimiss ka namin or namimiss kita. Parang ganun. Sobrang nakakataba ng puso, mga kalalabs. Kasi kahit na siguro same-same yung gawin ko everyday, mayroon pa rin nakaka-appreciate. So, maraming salamat po. I love you all. Lagi niyo pong tatandaan yan. And nagpapasalamat ako kasi may mga mabuting tao na concern sa akin, sa aming family. Ayan, maraming salamat po. Sobrang, I have second family sa inyo na nanonood dito. And I believe na sa totoo lang, mas marami pang nag-aalala sa akin or sa amin. Na yung kayong mga subscribers, mga followers, or mga viewers natin, nag-aalala, nagwa-wonder, kamusta na kaya? Kamusta ka na, Mami Faye? Ano nangyari sa'yo? Mas pa, yung parang yung stranger, yung mga stranger pa, yung nag-aalala sa'yo, kaysa sa yung mga kamag-anak mo, diba? Nowadays, diba? Wala lang, na-share ko lang sa inyo kasi very, talaga siya, very, basta nakaka-amaze, no? Na yung iba may concern pa sa'yo kaysa yung mga kadugo mo talaga, no? Wala lang, na-share ko lang. So, anyway, I'll be ending my vlog. Again, thank you all for watching. Please don't forget to like, subscribe if you haven't yet. I-ring nyo po yung bell icon para ma-notify po kayo sa tuwing mag-upload kami ng panibagong video. See you on our next vlog, mga kalalabs. God bless us all. Stay safe and always be kind. Ano daw? Anong nangyari? Okay, bye-bye!